Nasa kote sa Las Piñas ang tatlong suspect na sangkot umano sa pagbibenta ng pre-registered SIM cards. Ayon sa NBI, kakaiba ang nakumpiskang mga SIM cards na ginagamit umano sa online panloloko. Nakatutok si John Consulta. Sa kalsadang ito sa Las Piñas City, naaresto ng NBI Cybercrime Division ang dalawang lalaki na umano'y nagbebenta ng mahigit 1,000 pre-registered SIM cards. Yung motor, Empoy. Para sa tingin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Huli rin sa follow-up operation ang isang babae na nagbebenta rin ng mahigit 100 pre-registered SIM cards. At nang suriin ng NBI, natuklasan nilang kakaiba ang mga nakuhang SIM card. There is what we call a specialized SIM card na nag-exist. They are already pre-registered. And what we found out, doon sa kanyang fields, ay blanco yung entries. Walang laman. Pero registered? Pero registered yung SIM card. Pwede mong lang yan kahit anong name ang gusto mo kasi hindi naman finifilter yung word list niya. So, kahit mo ilagay AAA, JJJ, pwede mong ilagay doon. Without undergoing the process of registration like facial recognition. Kinumpirma ito ng isa sa mga suspect na eksklusibong nakapalaya ng GMA Integrated News. Yung information. Pwedeng baguhin. Pwede. Ayon sa NBI, lubha raw napakadelikado ng kanilang nadiskobring specialized SIM cards. Dahil sa bukod sa pwedeng ito magkaroon ng multiple owners, ay pwede rin daw burahin ang laman ng lahat ng impormasyon sa loob ng SIM card ng 3 ulit kahit ito'y registered na. Lubhang nakababahala daw kapag napasa kamay ng mga scammer. It's actually highly dangerous in the sense na yung upsurge ng ating pandemic-like online scam is nararamdaman natin. Sabi ko nga sa Senado, based sa data namin, nag-increase ng 200%. Ang tanong ngayon, paano masasawata ang mga ito? Ang issue natin is doon sa SIM production and manufacturing. Para saan ba yung specialized SIM card? Is it legal? Is it lawful? So I think we need to regulate that, John. So that makontrol ng natin yung distribution niya at yung utility niya. Sabi ng Globe Telecom, hindi sila nagbebenta ng pre-registered SIM cards. Maaari naman daw ma-edit ang impormasyon gaya ng address mula sa pagkakarehistro pero hindi ang pangalan. Tatalima raw sila sa batas at sa anumang bagong regulasyon na maaaring ilabas ng gobyerno. Hinihingan pa namin ng pahayag ang ibang mga telco. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa SIM Registration Act at Cybercrime Prevention Act ang tatlong inaresto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.